and good afternoon. Ay, good afternoon, Lol. Kaya, palpakagad opening. Good evening, everyone. Ito po ang Quarantine Short Film from the Videos. Kaya, ilang gabi na tayo nagkukwentuhan. At tonight, meron tayong bagong segment kung saan title segment natin is Focus. Kung saan mag-focus tayo sa isang iba't ibang aspeto ng pelikula kay writer, cinematographer para i-breakdown yung ilan sa mga paborito niyang eksena sa mga pelikula niya. At ang una natin makakasama ngayong gabi si Denise Mohara. Isa rin po siya, isa siyang screenplay writer and director at ang ating i-breakdown ay yung pelikula Mama. At para makilala si Miss Denise Mohara, huwag na natin pagkagaling. Welcome to Miss Denise. Hi. Ayan. So, Miss Denise, unang tanong. Tawag dito, as in inborn ba na pinangarap mo talaga maging writer? As in, parang pinanganak ka ba, may ballpen ka kagad na hawak o typewriter, ganyan? Hindi. Ano lang, paano ba? Siguro, you kind of know naman when you want to tell stories. Siguro yung confusion lang growing up, parang ang dami-dami mong gusto. But then you realize, marami ka palang gustong ikwento. So, siguro high school, no, elementary when I started writing, contributing sa school paper. And then high school, and then pretty much yon, medyo set na ako. Na kung hindi man ako magsusulat, I'm going to teach literature. Dalawa lang. Yun yung inisip ko. Ano po ba yun, Miss Denise? Parang tawag dito. Sabi kasi, parang may nabasa akong article kanina. Nag-research ng kaunti. Pero halos lahat ng angka ng O'Hara ay mga writer-directors. Nasa blood ba yan? Namamana ba yan? Ganyan. Siyempre, I can argue genetics. Pero siguro sa upbringing din kasi, na we were raised to read books. Although actually, pag tinignan mo, hindi naman kami lahat writer-director. Marami naman kaming kamag-anak. It's just that malaki yung angka namin. So mukhang marami kaming taga-industriya. Pero some people went on to do other things. Kami, sa family namin, yung immediate family ko yon, most of us nasa entertainment talaga. So siguro, malaking factor yung upbringing, na nakikita mo na ito ginagawa nila. Tapos we were raised na maraming books sa bahay, so we became readers, storytellers. Malaking factor yon. I can't deny that. Malaking factor yon na yun yung pastime namin, magbasa, magkwentuhan. Pagkagabi, naabutan namin yung mga parents namin na galing taping, galing shooting, mga tito namin. So, exposed kami sa mundo. And, syempre, pag exposed ka, you kind of realize na parang, ay, ang exciting ng mundo nila. So, siguro nandun sa upbringing. Ayan, chinek ko kasi yung IMDb. Hindi ko alam kung updated siya, ganyan. Pero, base kasi sa IMDb mo, tagal mo na rin pala nagsusulat. Pero bakit 2018 mo lang, ano to, ito ba yung calling mo na, okay, time ko na rin mag-direct, ganyan? Hindi ko alam na IMDb pala akong ganyan. Updated ba yan? Well, yung nakalagay dito, 2019 yung latest. 2018, actually, pag meron ka kasing twin sister, meron kayong unconscious differentiation sa isa't isa. So when she decided to direct, parang unconsciously, I veered away from that. Pero, syempre, when she passed away, walang magdidirect ng pelikula. So sabi ko, ako na yung magdidirect. So doon siya nagsimula. And ang intention ko lang nun is to see if I like this, if I love this as much as I love writing. So, nung ginawa ko siya, syempre, doon nabuhay na parang iba yung fulfillment kasi extension to nung pagkukwento eh. Tiningnan ko siya as extension ng pagkukwento pa rin. So, hindi siya necessarily hiwalay sa akin sa pagsusulat. For me, it became another venue to tell a story. Another way to tell story, to physicalize your story. Ganun ko siya tiningnan. So, yes, 2018 ko lang siya sinimulan. Siguro nagsimula dahil wala kailangang i-direct na yung pelikula. So, ginawa ko siya.
Hindi na po natin sasabihin kung ano po yung pinakaunang taon kung saan siya nag-start. Pero Wag na. pero ano tawag dito, pwede niyo po ba ikwento like ano po ba yung inspirasyon dito sa directorial debut niyo na Mamang? As in, saan ba hinugot itong kwento na 'to? Actually, yung mamang na yan, matagal ko na siyang material. Mm. Na buhay pa si Tito no, nung bine-brainstorm ko yan. Tapos kinukwento ko sa kanya. Tapos, niloloko pa niya ako. Sabi niya, sulatin mo yan kasi mananalo ka ng award pag sinulat mo yan. So, sinulat ko. So, syempre, pangit lumabas yung unang draft. Kasi, nung umpisa, sinulat ko siya as a play. Tapos, pangit lumabas. So, sinet aside ko siya for siguro 2 years, 3 years, kasi may kulang. Mm. Minsan hindi mo ma-explain kung ano yung kulang. Minsan hindi ka ready, minsan hindi ready yung material. So, sinet aside ko siya. When we joined Cinemalaya, yung sister ko noon, dalawa yung pinasa niya. Yung isa sundalong kanin, tapos mamang. Tapos, hindi siya pumasok. Ang pumasok sundalong kanin. Kasi nga, hindi pa siya ready at the time. So, after nun, nung the whole experience of Cinemalaya, gusto niyo ulit sumali, nirevise ko yung story. And then, syempre marami nang nangyari sa akin. Nang namatay, nag-pass away na yung tito ko and everything. Yung lola ko, nag-pass away na. And when I was going through that, doon ko na-realize kung ano yung kulang ng material. Na parang kulang siya nung ganong relationship ng mag-ina. So, nung inupuan ko yun, dire-diretso ko na siyang nasulat. Actually, isa sa pinakamabilis kong nasulat kasi nga, kumpleto na siya in my head. So, yun, pinasa ko siya, natanggap siya. Kaya lang at the time, we had to defer kasi may sakit yung sister ko. So, pinull out namin. The next year, we were kind of hoping na gumaling siya, pinasa ulit namin. So, doon siya pumasok. So, yun, medyo mahaba yung naging journey nung pelikulang to. Pero, kaya nung pumasok siya ulit, sabi namin, come hell or high water, gawin na natin. Kaya, yun, doon siya nagawa. Oh, pero ano naman, parang sulit naman po yung paghihintay ng Mamang kasi ito yata yung first gawad durian nyo bilang pinakamahusay na direksyon. Tama ba? Oo. Yes. So ano pong feeling na mahawakan? Kasi kami kasi ilang filmmaker parang ano yan, ang pangarap na mahimas man lang ay ang Gawad Urian Trophy, ganyan. So, kayo po, Miss Denise, kamusta naman nung natanggap, hindi lang isang award na nakuha ng Mamang sa Gawad Urian, 3. Best Direction from by Denise O'Hara, then Best Actor, Ketchup Eusebio, and Best Actress for Miss Celeste Legazpi. So, kamusta naman yung, anong feeling na una matanggap yung kauna-unahang Gawad Urian for Best Direction pa, di ba? Parang, okay, tatry na natin na time na mag-direct, tapos biglang best direction pa, ganyan. Honestly, nagulat ako. Sabi ko, nagpunta ako doon, hindi ako masyado nag-outfit, pang nominee, yung outfit, ganyan. Kasi ang bigat nung kalaban. And ako, talagang I was really just grateful na na-nominate. Talagang it wasn't, expected. Hindi ko siya iniisip. So, masaya lang ako na nominate ako. And I thought na parang this is as good as it gets. So, when they announced it, talagang tumingin ako kay D, yung producer namin. Tapos sabi ko talaga, ha? Anong nangyari? Nanalo ba ako? Sabi ko. Tapos hanggang nanginginig ako all throughout. Nanginginig ako. Luckily, wala akong nakalimutan sa pinasalamatan. Pero talagang nanginginig ako the entire time. Kasi, hindi ko talaga siya in-expect. And it was a welcome gift na talagang I'll forever be grateful to sa manunuri ng pelikulang Pilipino. Kasi, iba yung respeto sa Urian eh. So, and then, to be nominated man lang nga eh. So, masaya na ako. And then when I won, sabi ko, okay. Sabi ko, yun, wala, speechless lang ako the entire time. Hindi ako nakapunta sa party after, gano'n. Kasi hindi nag-register sa akin. Sobrang in-shock pa ako. Gano'n. So, masaya siya. It's a feeling na siguro I'll forever return to.
Pero ano, para sa kaalaman ng lahat, no, hindi lang naman itong mamang yung na mga napanalunan ni Miss Denise O'Hara. Ang dami niya na rin napanalunan with regards to screenplay writing na mamaya pagdidiskusyonan pa natin niya kung ano nga ba yung paborito niya sa mga sinulat niya, ganyan. Ano, pero before natin ano, kasi baka may mga hindi nakaka-relate o hindi pa gaano napanood si Mamang, panood lang natin yung trailer and then after that, hihimay-himayin natin yung ilan sa, ano ba tong mga eksena na pinili mo sa, na binigay mo sa amin? Ito yung ilan sa mga paborito mong eksena sa Mamang. Oo, and yung I think crucial dun sa kwento, without the spoilers, without spoiling it. Yes, opo, hindi ko nakita yung ending dun Yun sa I mga think yung mga sequence. crucial. Ayan. So, before natin ituloy yung pagbe-breakdown ng mga eksena, panoorin natin trailer ng Mamang para magkaroon ng idea yung mga manonood kung ano nga ba yung unang naging directorial debut ni Miss Denise O'Hara. Melindol! 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 Mahal! Melindol! Ma'am, kayo lang ang nakaramdam. Ha? Gusto mo bang bumalik tayo sa doktor? Wala namang sasabihin yan. Bagong doktor yan. Puro pagtanda ko. Wala namang gamot ko. Kinilig ba kayo? Heh! Mahal? Mahal? Baka nababaliw na ako. At yun nga po, no, napanood nyo yung trailer ng Mamang at kasama pa rin natin si Miss Denise O'Hara at i-breakdown natin yung ilan sa mga paborito niyang eksena dito sa Mamang. Pero, kamusta po ba yung paggawa nung Mamang nun? As in, parang ang saya-saya kasi nung pelikula. Napanood nyo yung trailer na... Pero, ay, nag-echo. Sorry, nanood rin ako. Pero tawag dito, nung ginagawa niyo ba yung Mamang, tawag dito, did you really stick to the script or bilang ikaw na rin yung writer-director, naging mas malaya yung pag-e-edit sa mga eksena? Ako kasi, pag sinulat ko na siya sa script, ganun ko na siya nakikita in my head. So, hindi ako, magre-revise man ako sa set, it's for logistic purposes or training or for production purposes. Pero kwento-wise, hindi ako yung tipong mag-i-improv sa set. No, hindi ako ganon. My mind works based sa script. Siguro dahil writer ako. So, pag sinulat ko, ganun ko na siya nakikita. Mm-hmm. Ayan. So, Pagdating ko sa set, nabuo ko na yung sa isip ko. Okay. Para malaman, makita natin yung proof talaga kung paano yung sinasabi ni Miss Denise na kung ano yung naisip niya isulat, nakikita na sa camera. Panoorin natin yung unang eksena. This was taken from sequence 13 sa pelikulang Mamang. Play natin. At saka natin himayin kung paano nga ba, ano yung mga inspirasyon o yung mga dahilan kung bakit nga ba ito yung nilagay ni Miss Denise na eksena.
Lumilindol! Lumilindol! Mga kapitbahay! Lumilindol! 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 Melindol! Mahal! Melindol! Ma'am, walang lindol! Meron! Malakas! Naramdaman ko! Ma'am, kayo lang ang nakaramdam. Ha? Pero naramdaman ko! Lahat gumalaw! Hindi mo naramdaman! Bumalik na po tayo sa loob, ha? Halika na. Halika na. So this was taken from sequence 13 ng Mamang. Ang una ko lang pong tanong, Miss Denise, bakit po ba lumindol agad? Bakit of all na magpapakita ng kalagayan ni Mamang, lindol yung mas pinakita mong representation? Um, yung eksena na yan, actually, yun yung sasabi ko kanina na kulang eh. Nung mga first drafts nung kwento. Kasi wala siyang ganong element of realness. Yung senang yan, actually, na-experience talaga ng lola ko when she was going through yung nag-Alzheimer's na rin siya. The way I understood it kasi when we were doing research, nagma-merge, kumbaga nawawala ng nagbo-blur yung ibang memory. And then, pero merong iba na sobrang vivid. So, nagbo-blur yung senses. That scene, experience ng lola ko, na akala niya talaga lumilindol. She was remembering an earthquake which happened nung bata siya. Pero it really felt like lumilindol. As in, lumabas siya ng bahay, nagpanic siya and everything. So, doon ko kinuha yan talaga. It really happened. Of course, bago ako magpatuloy, no, syempre gusto kong i-commend yung galing at husay at ethics ni Celeste and ni Ketchup when we were doing these scenes. Yung eksena yan, medyo mahirap gawin kasi nga yung earthquake. So, thankfully, si Miss Ree, my DOP, came up with a solution na underneath that table, meron talagang taga-argat na umuuga. Gano'n namin ginawa yung earthquake. So, importante yung scene na yon kasi yun yung nag-signify nung na-physicalize niya yung break from reality ni Mamang. So, I wanted to make that a literal break, a literal shaking of her mind. Kasi medyo gano'n yung genre nung pelikula eh. Gusto ko, literal nag-shake na yung memory niya. Kaya, yun yung naging eksena. So, grounded pa rin siya sa reality, but at the same time, ginamit ko siya as a device para pag natapos mo yung pelikula, ma-realize mo, doon nag-break yung reality sa kanya. Doon na-shake. Kasi yung, alam ko previous nung eksenang to, ang pinakita lang na nararanasan ni Mamang is yung naiwanan niya yung kanya niluluto. Tama ba? Before to, no? So, medyo reality pa yon na bilang tumatanda, nakakalimot, ganyan. Pero itong niyanig mo na yung eksena, yung literal, niyanig mo yung eksena ng mundo ni Mamang na nilindol siya. Gaano siya ka-necessary for the story to... kasi ito yung unang eksena mo. Napakahalaga niya ba to move forward dun sa kwento? Gaano kahalaga? Yes. Kasi prior to that, yun lang, kalimutan niya or may isang eksena doon na
akala niya umuulan, pero maaraw pala. Mm-mm. And then this comes, itong literal shaking nung reality niya and memory. Mm-mm. Yung what follows, mas severe na kasi, na nakakakita na siya ng people from her past. So, I needed that break. Mm-mm. So, tanong lang po, base Yan sa... yung mag-usher in kasi Mm-mm. nung mga tao from her past. Mm-mm. And gaano po ba kahalaga sa inyo yung character ni Mamang? Bakit po special siya sa inyo para bilang isang Denise O'Hara? Ako kasi, I've always been fascinated with stories ng women that, meron akong nabasa dati na sinasabi niya na a woman's heart is full of secrets. Mm-mm. So, every time I look at an older woman, yung medyo matanda na, yun yung iniisip ko, parang ano pinagdaanan niya to be this way. And yung lola ko has always been a prominent figure sa buhay namin lahat. Yung talagang matriarch talaga siya and we all love her. And nahilig magkwento yon. So every time narinig ko lahat ng kwento niya, alam mo yung ang hirap i-reconcile na parang itong lola ko na maliit, payat, parang has been through so much. Mm-mm. So, when you reach the twilight of your life and suddenly you're thrown back into your past, Mm-mm. diba, you wonder paano mo titingnan yung past pag nandito ka na. Diba? Iba na yung perception mo eh. So, yun yung nagpa-fascinate sa akin always about her. Kaya, yun. And, surprisingly, when we were doing the film, halos lahat ng katrabaho ko, even with Miss Celeste, sila Miss Lee, Mm-mm. everyone related to it, to her, Mm-mm. because all of us, especially the women, at one point in our lives, we have nursed our mothers, our lolas, in their old age. So it's actually reconnecting with women. Nag-reconnect na sa experiences nila. Mm-mm. Tawag dito, actually nung pinapanood ko siya, na-relate din ako kasi may lola ako noon na naabutan ko. So, ayan. So, ituloy natin yung pagbe-breakdown ng mga paborito mong eksena. Ito naman ay galing sa sequence 17 ng pelikulang Mamang. Panoorin po natin. Ngayon ko lang po kayo tatabihan, ha? Para wala na akong maisip na kung ano-ano. Kaigi-igi nga at umaayos na yung aking memorya eh. Para pagka umalis ka na para dun sa trabaho mo, maisasama mo na ako. Di po ako natanggap, eh. Sorry, Mama nga. Bakit ka ba nagsosorry? Kung ayaw nila sa'yo, kawalan nila yon. Ang dami namang ibang trabaho dyan. Tutulungan kitang maghanap. Malaki na po ako. Ayun ka na naman. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ko natatawagan si Albert. Tinawagan mo, ano? Mama, huwag na natin pag-usapan pa si Albert. Bakit wag? Mahal mo yun eh. Ano naman, eh. Kala mo ba hindi ko alam kung gaano mo kamahal yung boyfriend mo? Kung mahal mo, tawagan mo. Binababaan niya lang po ako ng telepono. Ha? Bay, walang hiya pala yung Albert na yan, ha? Ako, hayaan mo na lang siya. Hindi naman siya kagwapuhan. Hayaan mo. Sasabihan ko si Ines na magreto ng iba sa iyo. Mamang? Gusto ko lang kasi masaya ka. Mamang, masaya ako. Masaya ako basta nandyan kayo.
Sigurado ka. Sigurado ka. Kasi sabi ni Inis, may bagong lipat daw dyan mula dun sa kabilang... Mamang, alam niyo matulog na kayo. Dinadaan niyo ako sa kwento eh. Oh, sige, sige. Gusto ko lang kasi masaya ka. Ayan, so inyo po napanood yung sequence 17 kung saan, ano ba, naglalambingan ba? Ito yata yung time na no, umuwi siya from finding a job, tapos nagstay siya dito sa bahay. Alam niyo matulog na kayo. Iniiwasan ko ma-spoil kasi. So, pero base dun sa mga, kung mapapanood nyo yung ilang, well, na-open naman na dun sa pelikula na si Ferdy ay mahal niya or minahal niya si Albert. Pero gaano ka-essential sa pagkukwento ng mamang yung pag-reveal na ano ba, hindi straight or nagmahal ng isang kapwa lalaki si Ferdy. Like, gaano siya kahalaga dun sa buong storya ng pelikula? Actually, yung sa akin, yung hindi ko siya tinakel as, yung pagiging gay nung anak niya. Hindi ko siya tinakel as a big coming out. Mm. Precisely because I think mothers know. Mm. And, ang mga straight naman, hindi naman come out na straight ako, ganyan. Mm. Mamahal ako lalaki. Hindi. So, I wanted to treat it na very real. Kasi ganun din yung mga, from what I know ng mga friends ko na gay, na ganun yung relationship with their mom. It's very, tanggap. So, sa akin, importante sa akin na ganun ka tanggap kasi ang pinanghuhugutan ng buong pelikula yung relationship nilang dalawa. Mm. It's really them. So, kung tutuusin, this is such a simple scene. Napaka-simple niya. Pero sa akin, dinify niya yung dynamics ng dalawa. Mm. Na through it all, when the world shunned him, na peligro yung work niya because of who he is, Mm. meron kang nanay na tanggap ka. And in fact, encourages you to love. So sa akin, yung mga ganitong simpleng eksena na enjoy ko yan. Kasi pag hindi nag-work yung eksenang yun, hindi mag-work yung buong kwento. Mm. Kaya, ganun ka-crucial sa akin makita ganun ka-close tong mag-ina na to. Paano ang dynamics nila na, kung yung anak niya babae, it would be the same. Na parang tawagan mo yung, alam ko, mahal mo yung boyfriend mo, ganyan. And it's the same with him. It didn't matter to mamang kung gay or straight yung anak niya. Susuportahan niya in the same way. And yung ganung openness ng dalawa, yung ganung openness din nung Ferdy sa nanay niya, I think yung charm nung relationship nila. So, sa akin, it's the simple scenes like this na makikita mo kung nag-work. Kasi if you notice yung buong pelikula, mostly, silang dalawa yung magkasama. So sa akin, pag hindi tumatayo yung mga ganung simpleng eksena, hindi tatayo yung pelikula. So, nung ginagawa namin yan, talagang yung puso ko nandun sa dalawa. And I have to give credit to my actors. Kasi, effortless yung naging style. Effortless na parang mag-ina talaga sila when we were watching them. Hindi affected yung acting. It was just so natural. Kaya, yun yung pinakamahirap. Yun yung pinakamahirap. Yung ganun mo na-embody yung character in such a way na hindi ka umaarte, ikaw yun. So, kaya importante sa akin yung eksena yun. Tawag dito, may mga pelikula kasi or may mga, lalo na kapag mga nagsisimulang magsulat, hindi gaanong na-establish kung ano yung relasyon or paano yung relasyon, halimbawa, sweet ba sila ng nanay at bilang isang nanay at anak, ganyan. So, ano ba yung style, ano ba yung tip mo doon sa pagbubuo ng relationship ng characters? Kasi dito sa eksenang to, na-establish talaga natin kung gaano yung ka-strong yung relationship ni Ferdy at ni Mamang. Ano bang counting tips para ma-ensure na totoo at nararamdaman yung relationship ng characters base pa lang sa pagsusulat? Ganyan. Para maging totoo yung relationship. Maramdaman ng mga nanonood na
ay, ganito pala yung relasyon talaga nila. As in, nakasulat, kumbaga pag nabasa ng director or sinusulat pa lang sa script, alam mo na kung gaano ka-strong yung relationship ng dalawang characters. Sa akin, it starts, siguro pag writer ka, it starts with being sincere. Sincere in the sense na ano ba yung objective mo para ikwento to. Mm-mm. Kailangan sincere yung relationship. Hindi siya gimmick. Mm-mm. Kasi sa akin, importante yung relationship ng characters with other characters. Kasi doon mo makikita yung context ng character mo eh. Mm-mm. And so much of what we do is motivated by the relationships we have with our family, with our friends. So, in this story, actually, all her motivations stem from her relationship with her son and vice versa. So, kung hindi solid yung relationship, kung hindi naiintindihan, hindi nasasakyan yung relationship, hindi mo sila sasakyan sa mga actions na gagawin nila. Mm-mm. So, sa akin, ganun siya ka-importante. Mm-mm. At gano'n din siya pinakamahirap gawin. Kasi you have to choose a particular moment that would encapsulate that relationship. And it can be as simple as, yung ganyan nga na, matulog sila, kwentuhan. It can be as simple as that. Pwedeng, yung iba naman, mas complicated. Depende sa writer, depende sa director. Pero ako, personally, I prefer yung mga real life scenes to show that. And sa totoo lang, pinakamahirap siyang i-direct. Kasi wala kang ibang panghahawakan kundi yung emosyon ng eksena. So doon talaga papasok, I think, more than anything, yung husay ng mga artista mo. Yung husay ng bawat staff mo in painting that picture na, you know, para ma-engage yung audience mo. May tanong lang po, tawag dito. Kailangan pa ba ng flashback? Wala pong wala to sa Mamang. Wala akong nakitang flashback doon. Pero kailangan pa ba ng flashback or matinding exposition para ipakita ang relationship or intimacy? Depende. Depende talaga kung anong kwento mo. Mm-mm. Kasi sa Mamang, definitely walang flashback. Kasi yung whole point nung pelikula is ma-live niya yung life niya in the present. Mm-mm. Pero yung mga tao are from her past. So, the flashback would totally ruin the entire journey ng film. But in other words, depende sa genre, I think. Depende sa genre na gagawin mo. Depende sa material. I know some genres na yung audience mo kailangan ng ganung linear storytelling para makita nila yung relationship. Sa material naman, makukuha na, depende sa artista mo na parang pag nag-usap yung artista mo, you see their whole history there. Depende sa eksena na isusulat mo na yung eksenang ito, hindi mo na kailangan mag-flashback, kita mo na yung buong history, yung buong dynamics in that one scene. Sa akin, ang mas nag-dictate nun is the genre of the film or the material, whether film or TV. Depende sa genre at sa material mo. I don't know, kasi parang since kung magpa-flashback nga din naman, madidefeat yata yung pelikula na may Alzheimer nga si Mamang tapos may flashback. So, parang Yes. medyo lost. Yes, the whole point is bisitahin siya ng people from her past. Mhm. And dun mo makikita yung kwento nila. So, ganun yung device niya. Kaya no flashbacks dun sa Mama. And dahil nabanggit mo yung word na bisita, mamaya may tatanong ko tungkol dyan sa word na bisita. Pero panoorin natin from sequence 21. Ito naman ay isa pang eksena. Tama ba ako? Ito yung sa sundalo. Panoorin natin itong sequence 21, tapos alamin natin. At dahil nabanggit yung bisita, may tatanong ko tungkol dyan sa word na bisita. Ano, Mamang, bilisan natin, kain na tayo. Baka lumamig. Ikaw kasi, sinabi ko sa'yo, magluto na lang tayo dito. Ikaw ang may gustong pumila pa doon kila Ateng para dyan sa liempo. Para kasing nalalasahan ko yung ng liempo. Sandali. Oh. Parehong tataas ang presyon natin yan eh. Ay nako, Mang, ako lang ho magliliempo, kayo ho manok. Oy ha, huwag kang madaya.
Tsaka merong sausawan pa eh. Ma'am! Ika na ho. Hmm? Abusado ka na ha? Sa amin yan. Kami ang bumili niyan. Uubusin na yung ulam natin eh. Bigyan nyo na lang ho, mamang. Pinagtatawanan mo ba ako? Hindi ho. Sa akin lang eh, para humatahimik kayo. Siguro sakaling pag binigyan nyo ng pagkain eh, baka umalis na yung bisita ninyo. Halika na ho. Okay na, team. Tanong mo. Ayan. So, inyo po napakinggan. Radyo. Inyo po napanood from sequence 21 ng Mamang. Ito yung biglang may sundalo na nagpakita doon sa bahay ni Mamang. Trivia, ang pelikulang Mamang ay nagsimula sa working title na Bisita ni Mamang. At inyo nga po nakita sa eksenang to na may bumisitang sundalo. So, unang tanong lang po, bakit naging Mamang na lang, 'di ba? Kasi simpleng simpleng tanong na may working title yung buong script na sinulat mo. Pero paglabas ng pelikula, magbabago siya. What made you decide na tanggalin yung word na bisita doon sa pelikula? Ay, sa title ng pelikula. Hindi ko kasi masyado ng telling. Nilalagyan ko pa ng bisita ni Mamang. Napre-preempt yung mangyayari. Mm. So, hindi ko na siya, tinanggal namin siya Mm-mm. para hindi ma-preempt. Ayan. Mga ilang tips sa title. Tapos, Sa paggawa ng title, wag i-preempt yung buong pelikula sa title. Tama po ba? It's too telling na. Kumbaga parang nasa title na, tapos yung pa yung mangyayari sa pelikula. So, I didn't want that. Tapos, ano yung next question? Ayan. Ang tanong ko dito, ano yung role ng sundalo? Bakit nagkaroon ng sundalo doon sa eksena? Na parang hindi naman na-establish okay. na may sundalo doon sa pelikula at weird pa yung costume niya na talagang from the past. Ganon. Actually kasi, yung pag-trace mo yung buhay ni Mama based sa film, in-explain naman niya sa next scenes na parang sa isang eksena lang ni Ferdy na nabuhay si Mamang nung panahon na merong ganong rebellion ng Pope. So that soldier came from that era. Kasi it was a time na nabubuhay sila sa takot na parang itong mga sundalo kinukuha yung mga nagre-rebel na peasants na magsasaka. Na actually panggagalingan din ng isang character later on sa buhay niya. So it's from that time. Kaya ganun siya, naka-uniform siya and everything. But the soldier also represents, kasi di ba, sa dream world, pag inisip mo yung dream world, nagkakaroon tayo ng symbolic meaning sa ibang mga tao sa buhay natin. In such a way na when you dream about this person, it doesn't necessarily mean na alala mo siya, but you remember the emotions with it associated with that person. So magandang paglaruan yung symbolism ng mga tao to in terms of reality. Na parang, halimbawa, pag natatakot ka, ang mapapanaginipan mo is yung grade school teacher mo na takot ka. That's how dream works By symbolic meaning siya, association. So, ganun ko tinreat din itong mga bisita ni Mama. So, yung
sundalo, aside from being yung pinatatakutan nila from their past, yung dalaga pa si Mamang, na kung saan yung mga sundalo, pag may natipuang babae, ganyan, nagkaroon siya ng meaning na, if you notice, ibinigit mo nga kanina, nakain siya ng kain. All throughout the film, Yun gusto lang ko, siya. Kain ng siya kain. yung symbolic of death. Actually, siya yung symbol of death. So all throughout, makikita mo siya getting people that she loves. So siya yung naging symbolism of death. And nung i-discuss kami ni Kuya, yun din yung inano namin na, itong death na to is always taking Mm-mm. something from her. From food to people. Kaya lang siya kumakain. And sinadya namin wala siyang dialogue. He's really just a presence. Just as when you're old, I think death is always a present concept sa buhay mo. Palagi siyang nandyan because you know that, your time is near. Mm-mm. And pag pinanood yung pelikula, makikita mo na yung relationship niya with the soldier changes. Mm-mm. As personified by the soldier, nag-iiba yung relationship niya with the soldier. Yung unang labas, natakot siya. Then dito, parang nayayamot na lang siya. Hanggang sa eventually, nakasanayan niya na. So, ganun yung relationship niya with the soldier. Tapos Yun nung siya. binanggit nyo pa na because of death, at dahil na siya, tumatanda, nagigets ko na parang linya na parang before, syempre tayong lahat ayaw mamatay, pero going through your challenges in life, umaabot na sa point na, kasi may isang eksena pa na in-embrace nyo na talaga itong sundalog to. Pero before tayo pumunta dun sa Yes. eksenang yan, meron pa yung sequence 24. Ito yata yung napaka-intimate na eksena na mapapatili kahit yata Okay. child at heart. Sa pelikula, sa eksena to. Panoorin natin. Sequence 24 ng Mama. Oh, ilagay mo nga ito sa tubig, oh. Asa na yung tuwalya ko? Ayan ho. Teka lang ho, mag-iinit muna ako ng pampaligo Huwag ninyo. na, mainit nga eh. Oh? Mamang mukhang natitipuhan nyo na ho yung sundalo, ha? Hoy, tingin ka nga dyan. Takot lang nun magpakita sa akin. Mang, diba sinabi ko ho, huwag yun akong itatarangkayan. Oh, yan na. Mahilo kayo eh. Alam mo, hindi pa tayo hihintay. Sweetheart! Mamang, ano nangyayari? Saka naman mag-iinarte. Yan ba natin iniintindi ah? Tumahimik ka nga. Pag-ireklamo pag pumapatol ako sa iba. Samantala ako, di mo kaya pagbigyan? Ay, hindi ka ng bata. Mamang! Batang yung malas sa buhay natin eh. Mamang, ano ho ba nangyayari? Mamang! Wala natin mamayang gabi. Mamang naman. Mamang! Sandali ho! Ayan. So, inyo po napanood ay sequence 24. Akala namin may mangyayaring mas intimate na eksena. Noong nakita namin sa banyo. Pero, parang interesting. Pero anyways, ito yung
pagpasok ng isa pang character, introduction of character ito sa buhay ni Mamang. Sige po kayo na po magkwento. Ito, Actually, sobrang fun nung ginagawa namin yan. Kahit kami, tawang-tawa kami. Tawag doon, kasi inisip ko rin talaga na parang how funny would it be kung, ayun na nga, di ba, when you're going through that, yung nakikita mo yung mga past mo, what if someone comes up habang nasa banyo ka? Di ba? Parang it was just such an absurd situation na, grabe, sobrang riot nun. Kaya yun yung, kaya kahit kung sinusulat ko yun, natatawa ako. Pero nung sinut namin, mas naaliw kami din na kami Celeste. Kasi parang, but it can happen eh. Kasi diba, pag bumisita sa'yo, you don't know when they're gonna come. When these memories will haunt you. So, I think yun yung isang gustong-gusto kong na-pull off din naman ng Team Mamang is yung timpla ng pelikula na parang, oo, yes, we're dealing with death, we're dealing with a lot of painful relationships, painful stories from your past. Pero yung naging atang kasi namin, medyo comedy siya, light and comedy. And I think yun yung isa sa pinaka-achievement ng Mamang na na-pull off namin yung ganun timpla. So, na-highlight na parang kahit ang bigat-bigat nung tema, nung pelikula, di ba, yung pagkakakwento niya, sa akin kasi yun yung parang tingin ko ang Pinoy na may ganitong absurdity pa rin sa gitna ng lahat. Kaya yun yung naging eksena. Ano po, tawag dito, kung kayo din po ba pag tumanda tapos medyo nakakalimot na ng konti, ano pong magiging reaction nyo personally kung may isang lalaki nakahubad sa banyo? Ganyan. Ganyan ang magiging reaction ko. Takbo palabas, no? Kahit po ganun ka-macho, ganun Tatakbo na ka-fresh. lang ako palabas. Hindi, pero medyo Tatakbo na nare-reveal. lang ako palabas. Medyo nare-reveal na kasi dun sa clip na to na may iba't ibang kulay yung mga ilaw sa pelikula. Kanina doon sa kumakain, kulay blue. Tapos dito ang character nga pala ay si Heme. Ang pangalan niya, James, si Daddy James. Sa loob ng banyo, it's red. So, part din po ba ng sinulat nyo or, though wala siya sa script, di ba? Hindi mo makita ang kulay gantong ilaw. Pero, it's part of directorial, yung kulay. Tama po ba? It was part ng design ni Miss Lee, ng DOP ko, na sobrang grateful ako at talagang inalalayan niya ako. So part yun nung napag-usapan namin design about the characters na, kasi parang visually we wanted na kita mo na these people are from the past. We wanted visual cues na iba-ibang kulay sila. So it's also color association. Kaya ganon. So yun yung visual cues mo na this is someone from her past. Kasi sa script, ang atake, hindi naman binigtil na galing sa past. Hindi naman siya magic eh. Hindi, in a way, parang may pagka marvelous realism yung atake sa script eh, na, totoong tao. So we wanted a visual cue that would say na this is from the past. Kaya ganun yung naging design niya sa cinematography. Nung wala pa kasing ibang bisita, medyo nakita na namin na may pink light yung isang character. Ayaw namin kasi i-reveal yung buong kwento, pero parang ganun. So, yes. So ang amazing din po ng pagdidirect nyo dun sa pelikula kasi alam talaga niya na may cue kung hanggang saan lang tatayo. Kasi may mga times na maliligaw sila sa ilaw, pero bumabalik sila dun sa ilaw. Ang galing po ng pagkakadirect nyo dun. And, amazing. Tuwa lang ako dun sa eksena niya. A lot of my gratitude goes out to Miss Lee. Pero ano po ba yun? In fact, siya yung unang tumanggap ng project. Sa lahat, siya yung unang tumanggap ng project
ano po yun? Hindi naman po nawindang yung mga artista nyo na isang matandang babae at isang lalaki magkikita ng kahubad? I think they loved it. I think they loved it. It was, yung buong pelikula kasi medyo weird that ways. Pero, Ah, I think nag-appeal to them kasi hindi ka naman maliligaw dun sa point ng pelikula eh. Hindi ka naman maliligaw sa point ng pelikula. And yung timpla talaga ng pelikula, I think, sobrang tinetreasure ko as a director. Kasi ang hirap timplahin nun eh. Yung timplang yon ang tinrabaho din talaga na hindi ka mawawala sa play ng ang hirap na parang, di ba, titreat mo to as totoo eh, di ba? Hindi mo tinrato sa pagkukwento na, kakaiba to, ganyan. Hindi eh. Medyo tongue-in-cheek yung atake. So, yung timpla na yon of calibrating kung hanggang saan, sobra, yun yung tinetreasure ko dun sa movie. And, it was really a group effort. Kaya, na-pull off yung mga ganong heartwarming moment versus yung mga funny versus yung pain. Yun yung achievement ng pelikula. Tsaka ang ganda rin ng flow na minsan akala mo puro drama lang tapos biglang may comedy part. And masabing suspensive or Yun talaga yung kasi ang bigat nung tema ng pelikula sa totoo lang. Talagang it's heartbreaking. And I think nakatulong yung timpla to make it more poignant. And itong next clip natin, hinati namin siya ng sequence. Ito ay from sequence 30. Unahin natin yung sequence 30A. Panoorin natin tong clip na to para itong mga clip na to hindi natin pinakita kung ano yung ending ng pelikula pero at least nahimay natin. Ganyan. So sequence 30A. Palala na ako ng palala, anak. Hindi mo na ako masasama. Mamang naman. Pwede ba naman ho yun? Hindi nga ako tatagal sa bus nito eh. Sus naman si mamang ko. Sa tingin nyo talaga pagbubusin ko kayo? Tsaka, isa pa, hindi pa nga ako natatanggap dun eh. Mamang? Hindi ako aalis nang hindi ko kayo kasama. Dito lang ako sa tabi niyo. Kesyo gumaling kayo o hindi, basta dito lang po ako. Nagiging katatawanan lang ako. Mamang, wala akong tatawa sa inyo. Yung kabit ng tatay mo. Di ba sabi ko sa inyo, mamang, guni-guni niyo lang po yun. Pero para silang totoo. Parang lang po. Napahiya pa rin ako. Mamang naman, ayoko ng ganyan kayo eh. Nasaan na yung masungit na mamang ko? Mabuti pa kaya siguro lumabas na lang ho tayo para hindi kayo nagkakaganyan. Pagtatawanan nila ako. Hindi ho, mamang. Ako ang bahala sa inyo. Aayusan ko po kayo. Salamat, anak. Pero wala akong ganang lumabas.
di... di tulungan nyo na lang ho akong tumingin sa dyaryo. Total, sabi nyo naman, tutulungan nyo ho ako para makahanap ng trabaho. Saka na lang, anak. Ayan. So, inyo po napanood yung sequence 30 na sequence 30A. Label lang natin ang A kasi meron pa siyang sunod na eksena. Ito yung eksena na medyo nababother na. Ito na yung bumibigat na yung mundo ni Mamang. Paano po ba natin, before pumunta dun sa sequence na to, paano nyo binibigyan ng iba't ibang loads yung character para bumigat dun sa papuntang eksena? Paano bibigyan ng, sorry? Di ba, ito eksena to kasi ito na yung magsisimula na yung sad moments, ganyan, kumbaga. So, paano nyo po ba iniisip kung ano yung mga binibigay nyong load before pumunta doon sa pinakamabigat? Ganyan. Yung pag-iisip ng load, sa akin, lumalabas siya pag kinukwento mo na yung pelikula. Kasi tahi-tahi naman yan eh. Mm-mm. Pag na-track mo yung pinagdaanan, pag sinulat mo yung next eksena, alam mo kung anong karga niya. Mm-mm. Hindi nawawala yun. Pero ito yung sinasabi ko na sobrang crucial nung timpla na although meron kang mga ganong, isipin mo, ang funny, medyo absurd, Mm-mm. pero hindi ka dapat nawawala dun sa character mo at sa realidad niya. Mm-mm. So, kumbaga kahit may pinanggaling ka nakakatawa, pagdating mo sa mga ganitong eksena, pinapakita mo pa rin yung naka-ground ka pa rin. Yun yung tamang term. Naka-ground ka pa rin sa totoong emosyon. Mm-mm. And I think ang pinanggalingan ng eksenang to is nakita niya yung na-stress ng husband niya. Mm-mm. So, yung naramdaman niya na pain, na humiliation, ano yun eh, echo yun nung naramdaman niyang pain Mm-mm. when she saw them nung bata siya. Multiplied kasi syempre di ba parang nakita mo siya at the time na matanda ka na. So grabe na yung sense of ano mo na halimbawa, pag inisip mo siyang nangyari in the past, na nahuli siya ni Mamang at when she's 28, nakita niya may batang kasama, yung asawa niya, yung emotion niya na parang pinagpalit ako sa ganitong babae na ikukumpara mo yung sarili mo eh. Mm-mm. But imagine going back to that emotion when you're older, na mas matanda ka na. And then yung pinanggalingan pang eksena is she was losing control of her bladder and all that. So mas grabe na yung pain. So kailangan yun, nakatrack yun, klaro yun, na parang doble yung karga niya dito. At the same time, dadagdag mo pa yung fear niya na parang she's really going crazy. Na parang paano pa ako gagaling? You go back to her original intention, original objective ng character mo, which is, I need to get better para makasama ko sa anak ko. So ang daming, lahat yun, kailangan naka-klaro sa character mo pagdating sa eksenang yan. And I chose this scene to highlight din yung husay ni Miss Celeste. Kasi nadala niya lahat yon. And then you have Ferdy, si Ketchup, na sobrang intuitive as an actor, na grabe yung empathy niya. Now you have to understand, yung empathy na to is also the same empathy na binigay niya nung bata siya. So, in a way, dalawang eksena tong pinag-merge. Yung time na nangyari yung hulihan nung bata siya. And nung binalikan niya yun, now that matanda na siya. So, ganong layering yung kinailangan ng eksena at nahuli nilang dalawa yon. So, talagang nung hinaan namin yung eksena to, talagang galing na galing ako sa kanilang dalawa. Kasi dinala nila eh. Karga nila lahat ng nuance na yon at ang dami nun. Mm-mm. Actually, ano yun, tawag dito,
yung flow talaga from the start going to this sequence, parang hindi mo makakalimutan na ay drama pa rin tong pelikulang to. Kaya hindi kasi minsan may mga comedy drama na pag dumating na sa drama part matatawa ka pa rin sa artista. Alam mo yung nagdadrama na sila, nag-heavy drama na sila, ganyan. So itong eksena kasing to, itong sequence 30A ay tatawid dun sa sequence 30B. Siguro ito yung conclusion ng eksena to. Panoorin natin, tsaka natin himayin kung bakit ito naman yung dumugtong from that sequence na nagdadrama si Mama. Kung papatayin mo ako, patayin mo na ako. Asan ba yung baril mo? Asan yung baril mo? Akin na! Akin na! Nang matapos na itong kabwisitan sa buhay ko. Kung kailan tumanda, noon nawawala ng kahihiyan. Hindi pa maaaring mamatay ng may dangal. Paano ba to? Paano ito? Ha? Paano ba yan? Ayusin mo nga! Ayusin mo! Ayusin mo! Ayusin mo, dali! Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Bumalik ka rito! Mang? Mang? Mang, asan ba kayo? Mang? So yun po, napanood natin yung sequence 30B. Ito yung after nung nag-usap si Ferdy dun sa bed. Lumabas si Mamang kasi hindi siya makatulog. So, ayan. Bilang isa to sa mga magtatahi na kasi hanggang ending, no? Pero paano po ba yung pagbi-build up ng character ni Mamang na sabi nyo nga kanina yung relationship niya with the character ni Death. At this time, dito yung nakita natin na embrace na sila, ganyan. Gaano po kahalaga para sa inyo? Actually, sige po, go. gaano kahalaga yung Itong moment na to, itong eksena to. actually, trivia lang. Kasi parang when we finished taking that, si Miss Celeste talaga weirdo. Mm. Dun sa eksena. Mm. Kaya, so, itong eksena to, very important. Mm. Kasi ito eksena to, actually, kung titingnan mo yung point ng eksena, mabigat siya. Kasi ito yung time na gusto niya nang mamatay. It's actually that point. Mm. Na parang, di ba, mamatay na lang ako. Kasi, kaya ganun yung banter niya dun sa sundalo eh. Mm. So, kaya yun din naman yung gusto ko dun sa eksena. Kasi mabigat siya, nag-give up ka na sa buhay mo, pero ganun yung atake. Kaya, favorite ko yung eksena yan. Kasi, as a writer, marami ka nang nasulat na eksenang ganito.
paano mo siya, yung timpla ng buong pelikula, I think yung nagdala dito na gusto mo na mamatay, pero ang absurd nung nangyayari kasi ang kausap mo is a ghost from your past. So, sa akin, kaya sinali ko yan just sa eksena niya kasi talagang favorite ko yung scene dahil proud ako doon na nasulat siya lumabas siya na gano'n, nasulat siya ng gano'n. So, yun, so symbolic talaga yung soldier. Kaya siya yung kausap niya doon. And coming siya dun sa eksena, di ba, na very real, na feeling niya palala na ng palala. So, dito meron ka uling ganong parang mas tongue-in-cheek na akin na yung baril mo, patayin mo na, papakamatay na ako. Ganun yung point ng eksena to eh. Pero, Miss Denise, hindi ka ba medyo And brutal? yet, Sige. Go. Nadadagdag ko lang, kahit sinabi ko kanina, diba, gusto ko yung ilaw ni Miss Lidia. Kasi contrasting talaga, na parang ang ganda, tapos nakakatawa, and yet ang pinag-uusapan ninyo is, give up na ako sa life. So, diba, so sa akin, those are the complexities na na-enjoy ko. And for me, it didn't make it any less real. In fact, for me, mas totoo siya. Mas totoo siya sa character ni Mamang na yung idea na nakakapagod tumanda, nakakayamot tumanda, yung difficulty of getting to that age, na it's bad enough that, your body is failing you, and yet, may mga ganitong shit pa na nangyayari, diba? So parang ako, if you think sa edad natin, ang dami mo ng angst, di ba? Naka-FML mode ka na lagi. But no, look at them. Imagine na parang akala mo madali na yung buhay pag tumanda ka. No, it gets, tougher because of all these things. Ayan. Pero tawag dito, Miss Denise. Kasi hindi naman na natin ilalabas yung buong pelikula, hindi natin ipapanood sa mga nanonood ngayon. Pero hindi ba medyo brutal na or sinadya mo yun na after niyang tanggapin na okay, gusto ko nang mamatay, and then comes mas marami pa siyang dumating na mga bisita na magbibigay palalo ng burden sa kanya? Hindi ba brutal? Or sinadya mo na pabigatin yung buhay ni Mamang? No, I actually wanted to pay tribute to people who faced such difficulties, and then you find yourself na mamamatay ka na lang, babalikan mo pa lahat yun. So there's just so much strength, not just in living, but in dying. Diba? It requires so much courage and strength to face all that. So it's really a tribute na dying is just as hard. Getting old is just as hard. If not, mas mahirap pa. Pero actually, yung sumunod na bumisita sa kanya dyan, hindi naman brutal. Actually, yun yung pang counterpoint na parang in as much as you relive the painful things, you also relive the most, glorious things sa past mo. So, it's all there. Okay. So, hindi naman ganong pala. Pero ito, Hindi, kilig nga yung sumunod na din. Charing. hindi ba yun din yung hanap mo ngayon sa buhay? Charot, joke lang. Hindi, tawag dito. Tayo ganyan. Yung casting process nung pelikulang to, kasi before pala yung casting process, ano yung naramdaman mo na, sabi mo kanina parang 2016 pa na, or 2016 ka nag-start magsulat, or before pa doon naisip mo na yung concept. Ano yung feeling bilang isang writer yung makita na finally ito na yung pelikula? Buo na siya, naipalabas na sa Sa akin, sinehan. magic yun. Sa akin, magic yun. Magic yun. Kasi parang ang tagal kong writer bago ko nag-direct. So, yung sa akin mas ang magic yung, diba yung script kasi it's in your head. It's on paper. But to actually see it na, ayan na, nahahawakan mo na yung mga characters mo, eto na sila, eto yung bahay, eto yung emosyon. Sa akin, magical yun.
magical yun, always. It's hindi nawawala sa akin yun hanggang ngayon. Mm, So, yun siya. ayan. Ganun kasimple lang siya sa akin. Ayan. Ano kasi yun eh, iba yung feeling no kapag nagsulat ka tapos napanood mo na sa sinehan. So, Oo. mm, Hindi nawawala sa akin yung na nararamdaman ko. Every time, whether ako mag-direct or someone else, hindi nawawala yung in awe ako na naging totoo, it's like yung dream nagkatotoo. Imagine something as abstract as a dream na nandyan na, naging realidad siya. mm. Ano po ba yung yung sa casting nagpa-audition kayo o while writing Mamang naisip nyo agad si Miss Celeste yung gaganap bilang Mamang? Kinast ko siya syempre nung nakapasok na siya, nung pumasa na siya sa Cinemalaya. Mm. Tapos ang una ko naisip talaga si Miss Celeste. Kasi I needed someone na kayang i-reflect yung emosyon ng isang tao na. Di ba, bisa kasi pag matanda na, minsan ang hirap ng balikan at i-recreate yung kilig when you were first falling in love, yung first heartache. Pero kasi siya kaya niya yun. May ganun siyang sa personality niya, yung gano'n, makikita mo pa rin siya na in love, makikita mo pa rin siya na masaya. It's like all these emotions are still there and kaya niyang balikan yon. At the same time, napaka-luminous niya. So, I needed someone kasi na sa PO. Hello po? Wala lang talaga ibang option. Kaya kung nagkataon tumanggi siya, hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi siya lang yung option namin. And luckily, nagustuhan niya yung kwento. So, nung tinanggap niya, sabi ko, okay. Siya na talaga. Ganyan. Siya talaga. Ayan. Oo. Although, yun nga, nagbibiruan niya kami, sabi ko sa kanya, sa susunod, babawi ako. Kasi dito, no makeup look siya. So, yun yung, tas forever duster, gano'n. So, sabi ko, babawi ako next time, glamour naman yung role niya. Ayan. So kanina kasi medyo malalim yung mga pinag-uusapan natin, pagbe-breakdown ng script, experiences nyo sa screenplay. To make it light, yung ating pinag-uusapan, ito po yung ating segment na tinatawag na online tsaa. Okay. Mga simpleng tanong lang naman siya ng mga experiences nyo kung bilang writer, bilang director. So, to start lang po ang ating online tsaa, unang tanong ko lang naman po is, bilang naging screenplay writer, sino po ang paborito nyong direktor na buhay at Pilipino? The Filipino? Yes po. Yung idol nyo, ganyan. Madami actually. Mga nakatrabaho ko na bumilib ako, sa Top of galing, mind. sa work ethic. Ganyan. Madami. Sino ba? Chitoronio, si Direk Loris, si Direk Joey, si Direk Noel Naval, Direk Ted, Direk Jeffrey. Yun mga gusto ko na director. Ayan. Ito naman po, kung meron tayong paborito, Of course. without saying the name of a director, meron bang mga director na parang hindi mo nakasundo and for what reason? Ano ba yung mga dahilan kung bakit parang na-off ang isang Denise O'Hara sa isang director? Ganyan. I would say naman na off ako. Siguro it helps na matagal na ako nagtatrabaho as a writer. I do this for a living. So when you do this for a living, hindi naman pwedeng itad ka sa lahat. Siyempre walang kukuha sa'yo, di ba? Kung kumikita ang kabuhayan mo yung pagsusulat, you have to learn how to deal with people. So siguro hindi naman ako yung sabihin mong na-off. Siguro, mas mahirap yung mga naka-work ko na
kabatch ko na directors, kaidaran ko, only because mas kampante ko sa kanila. So, mas wala akong filter sa kanila. But it doesn't mean na tsaka sila or anything. It's just that mas ano lang ako, mas wala akong filter sa kanila. So yung mga kaartihan ko lumalabas. Pero ang maganda naman kasi with them, parang after nung away, pwede kong sabihin sa kanila na, shit, sorry, ang arte ko or shit, sorry, tsaka mo kasi. So, mas ganon. Pero, may ganong relationship kapag yung mga sa kabatch ko. Mas walang filter. Pero, sa iba kasi, part ng trabaho mo kasi na makasundo yung director. Otherwise, masira yung ginagawa nyo. So, you have to make it work. You have to make it work. Kahit na hindi kayo magkasundo, find a way na maintindihan nyo yung isa't isa. Meron ako mga favorites because believe ako sa kanila or, ang dali nilang kausap or drive kami. Yun, those are the factors. Ayan. So, after ng director po, Pero yung mga kabatch ko, feeling ko, ayaw din nila sa akin ka-work ako kasi ang arte ko sa kanila. Kasi nga wala akong filter. Pag mga kaibigan ko, wala akong filter. So, alam na nila yon. eto po, bilang naranasan nyo na rin maging director ng isang pelikula, ano po yung parang film critic na nabanggit sa pelikula? Or nagbabasa po ba kayo ng mga film critics? Na mga critics? I try not. I try not. Try to filter kung sino lang yung babasahin ko. Okay, sige. Kasi kung babasahin ko lahat, wala nang mangyayari. Because, parang titingnan mo rin, lahat naman ngayon sa panahon ng social media, may opinion, di ba? Ayan. So, I respect all of that. Pero ako kasi, growing up, gets ko na yun eh. Napipiliin mo kung sinong papakinggan mo. Very important, napiliin mo kung sinong papakinggan mo. So konti lang silang binabasa ko talaga at pinakikinggan ko. Ayan. Speaking of total, namimili po kayo ng babasahin. Purihin na po natin yung sarili natin, self-tap, ganyan. Pero ano yung paborito nyong nabasa nyo na papuri sa inyo ng isang film critic? Sobrang ako na-flatter when Noel Vera wrote a critique nung Mamang. Kasi, sobrang well-informed niya, sobrang well-respected na critic. Not to mention na he thinks so highly of Tito. So it's that factor na ang taas ng pananaw niya sa Tito ko. So parang importante sa akin na yung what he thought of Mamang. And nung nakita ko yung review niya, parang okay na ako. Ayan. Kung may paborito po tayo na talagang natuwa tayo, meron ba kayo nabasa na parang, ay, wait lang. Yan ba yung Mamang? Ganyan. Hindi kasi ko talaga, ang pinipili kong pakinggan, not really, well, yung mga critics na importante sa akin, and then the people I work with na binavalue ko talaga yung opinion. I have some people na katrabaho na alam ko pag sila yung ng okray, I'll be heartbroken. And then, syempre, yung family ko. So, sa Mamang, wala namang nagsabi ng gano'n. Siguro, had one of them said something, malulungkot ako, but it's really not gonna break me or affect me. It helps kasi na parang, ang tagal ko na rin sa industriya. So, I don't really see it as a judgment of who I am or yung capability ko. Palagi kong hinihiwalay na ito is just one film, one show. This is not me. So, nasanay na ako na may ganong pagtingin sa feedback. In fact, kung nirespeto ko yung tao, I will always look forward sa feedback, good or bad. Kasi, dun lang naman ako mag-grow eh. Hindi ko tinitingnan ang trabaho ko, whether show yan or pelikula. Hindi ko siya tinitingnan as absolute. Tinitingnan ko siya as
a part of my whole journey na hindi lang naman ito yung gagawin ko eh. So it's important na makarinig ako ng ganong feedback so that mag-grow ako. Sa akin, mas importante yun. Mas ganon ko siya tinitingnan. Hindi na ito lang. Ganon. Okay. So ito po, mabilisang yes or no at counting explanation. Tatanong ko lang po kung nape-pressure kayo o hindi. Sa una, box office or ratings? Sa mga sinusulat. Siyempre, may pressure yun. May pressure lagi yun. Ang kagandahan siguro, pag nasa festival ka, kaya doon din ako nag-start. Pag festival, less yung pressure. Feeling ko, parang creative playground siya. So, pag yung mga ginagawa ko sa festival, hindi siya made para pumalo sa ratings or ano, parang ang concern ko lang talaga is to tell the story and to challenge myself. Okay. Yun yung pinagkaiba. So sa akin, importante kung saan ba to ilalagay. Festival ba to? TV ba to? Digital ba to? Sino audience? Okay. Importante sa akin yun. So sa festival, less yung pressure. Kasi, you're doing it for iba yung audience ng festival. And at the same time, walang pressure to make as much money. Okay. So kung ano po, festival, pressure po ba o hindi ang awards? Hindi kasi ako nag-iisip in terms of awards. Oh. Hindi kami, nasanay, hindi na kami pinalaking gano'n. Yung, siguro, hindi ko alam kung factor ha, pero growing up kasi with Tito, na nakita ko na lahat ng trophies for lahat ng award-giving bodies na meron siya. Kumbaga parang, hindi sa binabaliwala ko na. Kumbaga parang nag-ground na ako na parang yung awards, whether nandiyan yan or wala, it's not gonna be the measure of who you are as an artist. So, growing up, na-instill na sa amin yun. And wala na rin naman akong ego na makadami ng awards. Kasi, I grew up with a genius eh. I grew up with a brilliant director na grounded agad ako. Wala akong ganung yabang. Kasi parang, hello, ano pa ba iyayabang ko, diba? And lumaki ko dito sa taong to na parang lahat na lang ng trophy meron siya. So parang, hindi na siya sa akin, hindi na siya kasali sa kwenta ko. Kumbaga, grounded na agad ako. In fact, I remember growing up, that exact moment na nakabasa ako ng script niya, pinabasa niya sa akin, so ko na-realize na, hindi ako ganito kagaling. So, may ganung grounding ako eh. So, at the same time, hindi mo naman siya maiisip na when you're doing a story or when you're directing. Sa dami ng iisipin mo, sa dami ng kailangan mo pagdesisyonan, wala nang lugar sa utak mo para isipin yon. Parang all of that will come after na. Kasi nga, ano mo na iniisip? Nadagdagan mo pa ba ng ganong pressure? And, I think nawawala yung sincerity. It's very important. Kasi, I remember, minsan may mga napapanood yung pag nanonood kami ng pelikula, minsan may mga ganong comment ako naririnig na parang, ayun ba yung gawa ng pelikula para sa award? Ayaw ko. Pet peeve ko yun. Kasi I think nawawala yung sincerity as an artist kung gagawa ka para sa award. Hindi dapat. I think it's a sin against the story, against your material. And more than anything, more than being the best, mas importante sa akin na maging sincere kang artist. Ayan. Yung binabanggit nga po pala ni Miss Denise na Tito is the great Mario O'Hara. So ang last question ko lang, pressure ba sa inyo ang pagkakaroon ng apelyido ng O'Hara? Parang being from the lineage of the O'Haras, pressure pa ba? Hindi na. Yung pressure na yun, it's a kind of pressure na nandyan na. Yung, I've learned to live with it. I've learned to handle it. I've learned to live with it. Kasi, umpisa pa lang, pumasok pa lang ako sa pagsusulat, nandun naman na yun. He's one of the best writers there is, diba? So, nandun na siya.
Nung pumasok ako sa directing, nandun na siya. Growing up, nandun na siya. So, it's something na nasanay na lang ako. Hindi ko sinasabing walang pressure, pero nasanay na lang ako sa pressure na yun. Ayan. And now, after writing, after directing, papasukin mo naman ang pagtuturo. Char. Nabasa namin na meron kang upcoming na project, which is yung kwento, ang kwento ni Denise O'Hara. What made you decide naman na, I think, na time mo na siya para mag-share naman ng knowledge ng isang Denise O'Hara? Ano ba? Siguro kasi, syempre, nagtatrabaho rin ako sa network and may creative team ako and sobrang ko na-enjoy seeing yung progress ng team ko. Nag-guide mo sila. At the same time, I feel na I'm very privileged growing up with a family na supportive at talagang naintindihan yung passion ko. So, dahil ko nami-meet na, gusto magsulat, pero wala lang mag-guide sa kanila, di ba? It's very hard to get over yung intimidation na makapagsulat ka eh. So gusto kong makatulong doon. Especially right now, na with the situation right now sa atin, sa pandemic and everything, I think writing kasi has a way of transmuting experiences. When we say transmute, na parang the experiences that we have, when you write it, it helps na ma-turn around mo yung experiences mo eh, into something na may sense. Writing for me is how we make sense of the world around us. Creating is how we make sense of everything that's going on. And I think we need that right now. Sa dami ng nangyayari, we need to have that that power to make sense of it all. And when you write, nagkakaroon ka ng ganung experience. And in a way, empowering yun. So siguro now is really the time to share that. Na parang this is a way for us to cope with everything that's been going on. At the same time, those who are thinking of doing this for a living, gusto ko mag-provide ng venue for them to explore yung voice nila, devoid of all the pressure, devoid of all the stress, na parang, eto lang muna, magkwento lang muna tayo. Kasi pag pumasok ka na dito bilang trabaho, papasok na lahat ng stress, lahat ng pressure, and hindi ideal to learn your voice sa ganung situation. So ito, design siya na makilala mo muna yung boses mo before you decide to go into this as a profession. Ayan. What can they look forward to ba dito sa kwento? Ano bang aabangan nila sa pagsali dito sa kwento? Yung workshop, really design siya para magkaroon ng output. So very output-oriented siya. Na parang ang tatrabahuhin talaga is, yung script na gusto mong isulat, sa boses na gusto mong isulat, in a way na gusto mong isulat. So, medyo flexible yung process. I'm going to try to teach the basic, pero it's more a workshop. In the sense na yung process niya. So, mas ganun siya. It's less intimidating, I hope. Na mas, hopefully, mas nurturing yung dating niya. More than a subject sa klase, wala tong grades, wala tong pagalingan. It's really about you. And paano kita matutulungan masulat yung gusto mo sa paraan na gusto mo. Kailangan ba may experience na ako na matagal sa pagsali dito sa kwento? Actually, hindi. Mas gusto ko nga yung Roy, na parang gusto mo lang talagang sumulat muna. And this will be on August 29? Sa August 29? Yes. And so yung mga interested, please visit our FB page. yes.
That's Kwento Online Scriptwriting Workshop with Denise O'Hara. And before we end, again, kung may mga questions kayo regarding sa pagsali dyan sa Kwento Online Scriptwriting Workshop, you may visit the page Kwento or type facebook.com at Kwento ni Denise O'Hara. O, di ba? Mas madali matandaan. Pero before we end, bilang yung mga interested magsulat, mga nag-aabang na magsulat, may mga nakatago pang kwentong isulat, ano bang ano bang gusto mong i-advise sa ating mga writers, lalo na siguro dun sa mga nahihiya pa o natatakot pa magsulat? Huwag kayong matakot. Sorry, yun yung advice ko. Huwag matakot. Mm-mm. Huwag matakot. Yun lang yung advice ko. Kasi hindi siya dapat nakakatakot. Writing shouldn't be a terrifying experience. It should be a liberating experience. So, hopefully, the workshop will help you get through that fear. Ganun siya. Gusto kong alisin yung ganung takot, yung ganung stress and pressure. It should be very enjoyable. Mm-mm. And ang atin pong, meron kami pang Miss Universe question kasi before tayo Game. magtapos. Go. Ito pala muna, dalawang tanong Go. pala muna before yung Miss Universe question. Ayan na, marami ka nang nasulat, may mga nakuha ka ng awards. Ano pa ba ang kulang kay Miss Denise O'Hara? Wala, masaya ako sa buhay ko. Sorry. Ayan, before natin ibigay yung Miss Universe question, ito yung isang trailer or isang patikim sa kwento ni Denise O'Hara. Maliit na video para mas ma-encourage pa kayo kung bakit nga ba kayo sasali. Mapapakita dito ilan doon sa mga sinulat ni Miss Denise O'Hara. So, kaya ba? May pa-video. Sige, ito na lang, sa finale na lang, sa last clip na lang, baka nag-aabang na sila sa sagot mo sa ating Miss Universe question. Pero ang tanong kasi namin talaga, Miss Denise, pangit mo pakinggan, sa tagal mo na dito sa industriya. Pero sa dami naman na isulat mo na na script, sa dami ng mga nagawa mo ng, maski sa teleserye, nagsulat ka. Pero ang tanong namin for Miss Denise O'Hara is, bakit ka nga ba nagpapatuloy? This is what I do. This is what I love to do. Yun lang yun. Mahal ko to eh. Mahal ko yung pagkukwento. Ganun kasimple. Pagmamahal. Wala akong ibang gustong gawin. Ito lang. Ayaw ko nga maging adult eh. Ayaw ko lang adult. Gusto ko lang magsulat na magsulat. Ganun na siya kasimple. So hanggang ano na to? Hanggang lifetime nagsusulat. Tama ba? Ay, hindi yung trabaho ng pagsusulat. Isa sa swerteng trabaho kasi walang retirement. Walang retirement ang pagsusulat. You can write kahit anong edad ka. Mas maganda nga yung medyo may edad ka na may iba ka ng perspective. So, sa akin, I don't really see myself retiring from this because, ang daming kwento eh. Yun yung gusto kong gawin. Ayan. So, pagmamahal ang pagsusulat. Ganyan. Oo, yung pagising mo sa umaga, anong gusto mong gawin? Gusto mo kwento. Lahat naman tayo pag gising sa umaga may gustong ikwento, di ba? Panaginip, ganyan, experience. So, I think napakaganda na in some way, you're channeling your experiences and sharing them dito sa kwento. Again, kung may mga questions kayo at interested kayo sumali sa Kwento Online Scriptwriting Workshop, you may visit their FB page. That's Kwento, yung may typewriter na white. And para mas specific, you may visit fb.com/kwento ni Denise O'Hara. So, ayan. So, nakita nyo yung ating poster ng kwento. And again, maraming salamat kay Miss Denise O'Hara sa pagsama sa amin ngayong gabi. At least nakilala ka na yung magiging future kakwentohan. Oo, salamat. Salamat for asking me to talk here. Salamat sa support sa workshop. Tsaka ano naman yata, naramdaman nila na hindi ka nakakatakot na mentor, hindi ka nangangain ng estudyante. At least nakita nila na ito yung makikita nyo po sa Denise O'Hara Online Scriptwriting Workshop.
pwede nyo po siyang baklain sa pakikipag-usap. But as a mentor, ayan. So, ayan, ito yung naging una nating episode sa In Focus with Miss Denise O'Hara. Binreakdown natin yung mamang. And again, maraming salamat you. Miss Denise at sa ating mga nanood. Abangan nyo pa yung sino-sino pa nating mga ifo-focus dito sa paulit-ulit yung word na focus. Sino yung ating makakakwentuhan dito sa In Focus? And again, kung mga sasali sa online scriptwriting workshop, that's Kwento ni Denise O'Hara or facebook.com/kwento ni Denise O'Hara or just search Kwento at yung may puting typewriter sa Facebook. So again, ang mga ka-regions, maraming salamat sa pagsama sa amin tonight. And this has been Quarantine, Season 5 na po tayo. And hanggat may quarantine, hanggat walang planong gobyerno, tuloy-tuloy po ang Quarantines. Maraming salamat po sa mga nanood. Thank you. Thank you po.